Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan niyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law, to tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? Ayan po, nakakadurog po ng puso ito hong nangyaring pagdinig dyan ho sa Senado, mga kabida. Kasama po itong si Senator Bato de la Rosa at kanila pong tinalakay ito pong sinapit po ni Colonel Hector Grijaldo po, no? Yung police officer na kinulong po ng mga kongresista dyan ho sa House of Representatives dahil ho isinight in contempt po ito, ano po, no? Napag-alaman po mga kabida na ito palang si Colonel Grijaldo, malibang sa nakakulong, tinanggalan pa ng sahod, no, ng PNP. Ayon doon no, sa nadiskubre po ni Senator Bato de la Rosa. Bago yan, isang magandang umaga sa lahat at welcome po mga kabida sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin ito, ano po, no? Pakinggan muna natin mga kabida itong buong pagdinig. Kasama ho si Senator Bato de la Rosa at yung mga opisyal po ng Philippine National Police. Narito po. Yung sitwasyon ni Colonel Grijaldo, nagreklamo yung asawa. We are always talking about welfare ng mga tao natin. Nakakulong na yung asawa niya, pinutulan pa daw ninyo na sweldo. Sino bang taga DP? DP. Upo ka dito. DP. Ano bang polisiya ninyo tungkol dyan? Bakit pinutulan ng sweldo si Grijaldo? Gamitin mo yung microphone. Sir, si Colonel Grijaldo, sir. Ano ka sa DP? Division Chief, sir. Ng, Uh, Policies, Plans and Program Division. so you represent DP and the Chief PNP as far as the Grijaldo case is concerned. Am I right? Sige, sagutin mo lang yung mga tanong ko. Sige, anong sasabi mo? Anong, Colonel Grijaldo, sir, is considered allowed, sir. Allowed pay. Automatic leave of absence without pay, sir. why? Na-contempt siya, sir, so hindi siya makapagtrabaho. And I don't know, sir, kung may order na rin siya, sir, as allowed pay. Hindi ba nyo titingnan na double whammy yan on the part of Grijaldo? Sobrang injustice na yan sa kanya. He's suffering from injustice sa pagkakulong niya ngayon for telling the truth. Dapat ang PNP, you should be proud of him for standing for what is right and for standing for the truth. Dapat na consider yung bayani yung si Colonel Grijaldo dahil hindi siya nagpapatinag eh. Sinasabi niya katotohanan. Kahit na i-contempt nyo ako ilang beses dito, kahit na ikulong nyo ako ng ilang beses, basta yan ang katotohanan, panindigan ko yan. Dapat, he deserves your applause. Kayong PNP, tinayo niya yung bandera ng institusyon ng PNP na kami ay ganito. Hindi kami natatakot kahit sino mga congressman kayo dyan na mag-intimidate sa akin. Basta katotohanan lang ako. Bakit ginanon ninyo yung tao ninyo? Isn't it very double injustice on his part? Na wala na makain yung pamilya niya dahil pinutulan nyo ng sweldo? Hindi naman niya, he did not violate any law, to tell you frankly. Ay, i-interpret na ninyo yung batas to the detriment of your people? Ganun ba yun? You should implement, you should interpret your policies to the advantage of your people. Tingnan nyo, you should be liberal enough to interpret your own policies. Hindi yung porki nakakulong, i-apply ka agad yung no work, no pay, i-apply ka agad ninyo yung, ano ba yung policy natin dyan pag nakakulong? Sabi nyo, yung naka-incarcerated na tao or
Juan is automatic, putol ang kanyang sweldo. Kawawa naman yung tao. Yung ginagawa natin yung policy na yan, ha? The intent of that policy is to make sure na yung mga eskalawag na pulis natin na nakakulong ay hindi na mag-enjoy sa sweldo niya. Is Grijaldo eskalawag. Kaya for purposes of discussion, sabihin nyo, isa, wala kami magawa. Yan ang polisiya natin. No work, no pay. At kapag incarcerated, putol ka ng sweldo. But still, dapat may puso kayo sa tao ninyo. Kung nangyari sa iyo yung ginawa kay Grijaldo, anong sabihin mo? Sige nga, I would like to get your opinion. Sige, you open the mic. Ikaw, nagsasabi ng totoo sa isang congressional hearing. Kinuntim ka, ikinulong ka. Ngayon, nakakulong ka na, pinutulan pa ng PNP yung sweldo mo. Wala ka ng pagkain yung pamilya mo dahil wala ka ng sweldo. Yes, sir. Ano masasabi mo? Sir, I think I will have the same sentiments with Colonel Grijaldo. Correct. Yes, sir. Particularly that he is my classmate, sir. Oh, so your classmate. Huh? Oh, alam mo, kayo dapat dapat manindigan kayo para sa tao ninyo. Not even the House of Representatives, not even the Senate could force you to do injustice to your people. That is double injustice. Ang ginagawa ninyo. Tumayo kayo. Ano lang sabihin ng mga patrolman ninyo ngayon doon sa baba? Ganito na lang among PNP, walang bayag. Kinakawawa na nga kami. Kinakawawa pa kami ng sariling ahensya namin. Kapaka-heartless naman ninyo kapag ganun. So, classmate mo si Grijaldo. So, ano ngayon? Hindi kayo naawa. Then, I would like to acknowledge the presence of Senator JB Ejercito. Thank you, Your Honor, for joining. Alam mo, that is why I required the Chief PNP to be here. I would like him to explain his side properly. Dapat. Because as a commander, it's very basic. Dalawa yung ating function as a commander. Number one is the accomplishment of the mission. And number two is the welfare of our men. Dalawa yan. Magkatabi yan. Accomplishment of the mission, welfare of our men. Anong welfare ang ginawa niyo kay Grijaldo? Hindi ba talagang nilaglag ninyo siya? Dahil as I have said, you should be proud of him. Hero ninyo siya. Porke galit sa kanya yung Quadcom, galit na rin kayo sa kanya. Tama ba yun na behavior ng isang institusyon na dapat tinitingnan ang kabutihan ng kanyang mga membro? I don't see any reason behind bakit ganun kayo mag-treat ng tao ninyo. Mga tao tayo na hinaharas ng mga politiko doon sa baba. May mga tao tayo na kung ano-ano na pinagpapayal na kaso. Ito, kaso talaga sa korte, ha? Harassment cases dahil nga ako mismo, may mga kaso ako noon na harassment cases pang politicians because hindi ako nag-give in sa kanilang kagustuhan, sa kanilang pansariling kagustuhan. Hindi ako nag-give in. Kinasuhan ako. Pero, at least ang PNP namin noon ay hindi ako pinutulan ng sweldo. May kaso nga ako pero hindi ako pinutulan ng sweldo. Dahil nakita naman ng PNP leadership na itong tao na ito nagtatrabaho lang. Nasagasaan ang politiko, ngayon, nagalit ang politiko, rumisbak, kinasuhan. So bakit ko puputulan ng sweldo itong tao na nagtatrabaho? Sa taong matino. You have the discretion being the commander. And your discretion, using your discretion, you should consider always accomplishment of the mission and welfare of your men.
Yung pagpuputol yun ng sweldo kay Grijaldo, what mission have you accomplished? Meron kayo mission na na-accomplish doon? Wala. Wala. Yun lang po. Nandito kayo mga pulis, makinig kayo. Nagsusuot kayo ng uniforme na yan. You're wearing that badge. You're wearing that badge. You stand for what is written on that badge. Ipaglaban ninyo yan. Huwag kayong magpaitoy-itoy sa mga politiko. You know what I mean? Huwag kayong magpatuta-tuta sa mga politiko, Yung mga politiko na yan, hindi yan nagtitraining. Kayo, nagtraining kayo. Yung sweat, blood, and tears ay nagsipaglabasan sa inyong katawan dahil sa training na yan. At gaganunin lang kayo. Paglaban ninyong tauhan ninyo. My God, if I were the Chief PNP at this time, I don't know. Pag ginaganon yung tao ko, I can never sleep soundly at night kapag mayroong injustice na ginagawa sa aking tauhan. More so, the injustice is coming from my own institution itself. Sabi ko kasi magpakamatay ako para sa aking tauhan kapag ginaganyan yung tao ko. Lalong-lalo na kapag ang tao ko ay nagsasabi lang ng katotohanan at pinanindigan kung ano ang tama. DP, you relay my messages to the DP. And to your Chief PNP. I-relay nyo yung mensahe ko. Sana naman nakikinig kayo. Hindi ko kayo pwedeng diktahan on what to do because that is already overreach on my part. May sarili kayong chain of command. Sundin ninyo. Pero sa akin lang, as may oversight function, nakikita ko talaga sobrang injustice na ginawa nyo kay Grijaldo. Paglaban nyo yung tauhan nyo. Lalong-lalo na, classmate mo yun. Sobra ang nangyari sa kanya. Anong sabihin ngayon ng ibang mga opisyal ninyo? Ibang mga tauhan ninyo? Ganito pala ngayon. Hindi pala ako kayang dipinsahan ng aking sariling institusyon kapag ako'y lumalaban sa tama at sa katotohanan. Hindi pala ako kayang dipinsahan. Bagkos ako pa'y pinutulan ng sweldo. Ano makakain ng pamilya ko kapag ganun? Makonsensya naman kayo. What happened to Grijaldo may happen to you. Pwede mangyari sa inyo yan. At kapag ganun kayo ka-weak as an institution, I don't know what will happen to the PNP. Lumaban kayo. Labanan ninyo yung tama. Huwag kayong magpa-kuhan dyan. Yes. Sir, I would like to inform the Honorable Senator that the PNP is apolitical po, sir. With regards to Colonel Grijaldo po, sir, it may be meron mga reasons kung bakit yung sinasabi niyo po, sir, na naputulan siya ng sahod. It may be the resource person, si Colonel Uliciano. Hindi po niya alam yun, sir, Your Honor. So, baka may mga reason naman po, sir. Thank you, sir. Reason, no work, no pay. Yun nga, but what I'm telling you is about the welfare of your men, that you should be liberal enough in implementing your own policies. Tingnan yung kabutihan ng tao. Because hindi ka forever, Kenneth, Regional Director, may chance rin na mangyari sa iyo yan. At kung pag nangyari sa iyo yan, what will you feel? Yung injustice. I am not telling you to PNP to be political. We're not talking about politics here. We are talking about the welfare of your people. We are talking about your institution. There's no political behind my statement.
What is behind my statement is yung aking pagiging pulis. Ha? Kasama niyo ako. Hindi ako outsider ng PNP. And I love the PNP. Hindi. Yung pinanggalingan ng mga pinagsasabi ko, hindi. Dahil nasa kabilang bakod kami ng politics. Wala. At akin dito. Ano yung uniforme na sinusuot ninyo at willing kayo na mamatay sa uniforme na yan. Yun ang aking sinasama ng loob, Kenneth. Ha? Huwag ka magsabi ng apolitical. This is not all about politics. This is all about the PNP as an institution na you should look out for the welfare of your people. Yun ang kinasama ng loob ko. Sir. Go ahead. Sir, kami nga po ay nagpapasalamat dahil kasama niyo po kasama namin po kayo, sir, as the former chief PNP. However, ang sinasabi ko po, sir, baka naman itong si Colonel Ulicanio, hindi niya alam yung underlying circumstances kung meron pang dahilan kung bakit po naputulan ng sahod si Colonel Grijaldo. Yun lang po, sir. Then inform us kung ano. Huwag tayong ilatag natin ang braha. Ilatag natin ang braha kung bakit talaga ninyo ginanon yung tao. Tatanungin natin. Yes, sir. Did he violate the law? Meron ba siya binayulit ng batas? Yung pagka-contempt niya, kasalanan ba niya yun? Kasalanan ba niya? I'm sure all of you were watching the proceedings. Kasalanan niya kung ipagtayo niya yung katotohanan? Panindigan niya yung katotohanan? You want to say something? Yes, sir. Based on our policy, sir, yung allowpe po kasi, sir, once hindi siya makapag-perform, katulad nung nakulong, sir, so he will be issued orders as allowpe, sir. Then, corresponding to that, yung salary niya, sir, talagang puputulin din based on the... Wala akong question dyan. Alam ko may mga policy na ganyan. What I am telling you about is how you interpret your policies. Maawa naman kayo sa tao ninyo. Yun lang sa akin. Welfare of your men. Yun lang sa akin. I hope you get me right. I hope. Hindi ko sinasabi na pag walang tapon niyo yung mga policy ninyo dahil ginawa yan, may rason yan. At ang rason yan, I should be clear to you. Bakit natin ginawa yan? Kasi yung mga iskalawag na pulis na patuloy pa rin na nagtatanggap ng sweldo kahit may mga kaso, yan, ginawa natin yan. Pero in the case of Grijaldo, dapat sabi ko nga sa inyo, dapat marunong kayo mag-interpret your own policy to your advantage. Kayo, advantage ninyo sa inyo. Huwag naman na ganunin yung tao ninyo. So, yeah, you want to say something? Yes, sir. Sir, we will submit ASAP, sir, yung documents regarding Colonel Grijaldo, sir, to your office. And we will also inform yung office concerned, Your Honor. Thank you po. Ayun. Durug na durug, mga kabida, ito pong puso po ni Senador Bato de la Rosa, ano po, na? Mafe-feel mo sa kanya yung kanyang nararamdaman, ano? Bilang isang dating chief PNP, ano po? Diba? Galit na galit po itong si de la Rosa, ano po? Dahil ho doon sa treatment po ng PNP, ano? Kay Colonel Grijaldo. Mantakin yung mga kabida, nakakulong na, kahit na lang po simpatsya po, no? Doon ho sa kanya, dahil siya po ay isa pong opisyal ng PNP, tinanggalan po ng sahod. Okay? Yun yung report po ng kanyang asawa kay Senador Bato de la Rosa, ano po? Kaya, nagsagawa po ng pagdinig po itong si Senator de la Rosa tungkol ho dito, mga kabida, ano po, no?
Kasi parang hindi ho masikmura po ni Senator De La Rosa yung nangyari po kay Colonel Grijaldo, ano? 'Di ba? Instead na yung PNP na kung saan doon siya galing po mga kabida, ito pong si Colonel Grijaldo, kinonsiderang pamilya na po niya ito, no? Pero yun nga, parang iniwan po sa ere, no? Yun po yung interpretation po ni Senator De La Rosa doon ho sa ginawa po ng PNP. Tinanggalan po ng sweldo dahil ho, ang sabi po, hindi na ho nagperform doon ho sa kanyang trabaho bilang isang police officer. Ang tanong kasi dyan is, bakit po hindi ho nag-perform? Kusang loob ba yun ni Colonel Grijaldo po mga kabida na hindi mag-perform bilang isang police officer? Kasalanan ba yun niya kung bakit hindi ho siya nag-perform? Alam naman po natin na kinulong po yan, ano? Dinitain dyan ho sa House of Representatives dahil ho sinight in contempt po ng Quadcom po mga kabida. Kasalanan ba yun? No, na sinight in contempt siya? Ang pagkakaalam po ni Colonel Grijaldo, yung kanya pong paniwala po mga kabida na tama yung ginawa po niya, no? Wala hong mali. Nagsabi po siya ng totoo sa kanyang pakiramdam at paniniwala, no? Bakit? Kasalanan ba yon? Yung kinontempt po siya dahil hindi ho nagustuhan po ng mga kongresista yung kanyang mga sagot at umiiwas daw siya, no? Kasalanan ba yun? Diba? Tama yung sinabi po ni Senator De La Rosa po mga kabida. Although may pulisiya yung PNP patungkol ho dyan sa mga hindi nag-perform na mga opisyal ng PNP o mga miyembro po ng Philippine National Police, nararapat po natanggalan po sila ng sweldo, ano po? Okay? Lalong-lalo na po yung mga skalawag, ano? Iba yung kaso po ni Colonel Grijaldo po, mga kabida, ano po, no? Wala ho siyang record dyan sa PNP na skalawag. Okay? Hindi ho dinungisan ni Colonel Grijaldo yung kanyang uniforme bilang PNP o bilang officer po ng PNP. Ang tanging kasalanan lang po niya dahil tumistigo siya sa Quadcom, ano? At ang tanging kasalanan lang po niya is yung nagsabi po siya ng doon sa kanyang paniniwala na totoo at totoong nangyari, ano? 'Di ba? Dapat ini-interpret ng maigi ng PNP yun. Although, yung pulisiya talaga is policy yun. Pero case-to-case basis yung mga kabida, no? Alam niyo, naintindihan ko talaga itong si Senador De La Rosa kasi galing siya doon no? Hindi lang siya simpleng isang opisyal doon. Si PNP pa, no? So, feel niya yung nangyari ho kay Colonel Grijaldo bilang dati ho niyang tauhan, ano? Mga kabida. Diba? Sa halip po na bigyan po ng simpatsya po itong si Colonel Grijaldo ng PNP, yun nga yung nangyari no? Tinanggalan po ng sweldo dahil hindi ho daw nag-perform. Di ba? Hindi ko yun maintindihan din. Ano? Kung hindi ho naintindihan ni Senator De La Rosa yung proseso niya, mas lalong hindi ako nakakaintindi doon. Ano? Okay? Kaya nga, double injustice yun. Tama yung sinabi po ni Senator De La Rosa. Double injustice yun. Injustice na doon ho sa part po ng doon po sa kanyang sinapit na kinulong po ng Quadcom at injustice dito ho sa ginawa po ng PNP na tinanggalan po ng sweldo dahil hindi ho nag-perform, hindi naman po talaga niya kasalanan kung bakit hindi ho siya nag-perform kasi kinulong nga. Ikinulong nga. Diba? Hindi naman po kusang loob niya nagpakulong doon Kagagawan man yun ng Quadcom. Ginawa nila yun dahil sinight in contempt po nila ito pong si Colonel Grijaldo. Ang point lang po dito ni Senador Bato de la Rosa po mga kabida, kahit lang po na parang simpatsya na lang, no?
kumbaga, nakikiramay doon ho sa kanilang kasamahan po na nasa bingit po ng alanganin po, mga kabida, no? Yun lang yung punto po niya doon eh. Dapat hindi iniwanan po, no? Sa ere po itong si Colonel Grijaldo. Although, may sinabi po yung isang police officer na hindi pa nila alam kung ano talaga yung compelling reason kung bakit po tinanggalan po ng sahod. Kasi ang sinabi po ng isang PNP officer doon ho sa pagdinig na hindi ho daw nag-perform. Kung yun lang po yung basis po nila na hindi ho nag-perform, tinanggalan po ng sweldo, napakababo yun, ano? Diba? Kasi unang-una nga, sabi ko na kanina, ulit-ulit ko itong sasabihin, hindi nga niya kasalanan kung bakit po siya nakulong. Diba? Hindi niya kasalanan kung bakit siya nakulong eh. Kasalanan niyo ng Quadcom. Dahil sila po ang nag-cite in contempt po kay Colonel Grijaldo, mga kapida. Diba? Ano lang ba? Yung pagiging human being. Yung pakiramdam lang, mga kapida, ng isang human being. Simple yung pagiging human. Okay? But to become a human being is difficult. Diba? Yun yung dapat pag-aralan ng mga kapulisan po natin. Yung pagiging human being doon ho sa kanila pong kasamahan. Okay? Okay lang sana kung may kaso po itong si Grijaldo, may criminal case, sangkot po sa mga illegal po na mga gawain, ano? Eh hindi. Dahil lang po sa kanyang pagsasabi po ng totoo, base doon ho sa kanyang paniniwala, eh ikinulong na po. At dahil ho ikinulong at nakakulong, hindi ho nakapag-perform sa kanyang trabaho, tinanggalan kaagad ng sahod. Hindi lang man kinonsider, mga kabida, yung kanyang yung sinapit po niya, no? Na hindi ho niya kagustuhan yon. 'Di ba? So, yun lang po. Kahit na ako naantig din yung puso ko doon ho sa nangyari, mga kabida. Mandakin nyo, wala kang sahod. Ikaw lang yung inaasahan po ng pamilya mo, ng asawa mo, ng mga anak mo. Tinanggalan po kayo ng sahod. Yun po yung mahirap. Okay? So, ano sa tingin po ninyo dito ho sa nangyari po kay Colonel Grijaldo po, mga kabida, at sa ginawa po ng PNP? No? Tama lang ba na tanggalan po siya ng sahod dahil hindi ho nakapag-perform itong si Colonel Grijaldo? Diba? So, you can comment down, mga kabida. And sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.